Nako, eto na mga kaubayan, confirm na Soto at Lacson at tinuro na. Kumpirmado, 15 maleta. Nako, yan po ang ating alamin mga karabin natin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kaubayan, palike naman po ng video ito mga karabin natin. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto nga. Pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na mga balita dito po sa social media. Ayan mga kabayan, natatandaan nyo pa po ba itong babaeng ito? Siya po ang asawa ni former athlete, Governor Ruel Digamo, mga kabayan. Siya po ay si Negros Oriental 3rd District Representative Janice Digamo. Ito po, nagpakita po at nagsalita mga kababayan, dito po sa ginawang deliberasyon ng impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Ito makikita nyo mga kababayan kung ano bang koneksyon ng sinasabi niya. Okay? Basahin ko po yung balita mula po sa Sunstar Davao. Sabi po dito sa balita mga kababayan, Digamo cites husband killing in impeachment deliberations. Negros Oriental Representative District 3rd District Representative Janice Digamo recalled the killing of her husband, former Governor Ruel Digamo, as she addressed the House Justice Committee during deliberation on impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Ito po Digamo said her husband had received threats prior to his death in March 2023, emphasizing that conditional threats can turn into actual harm. Ayan na. Ang tanong dito, ano po ba yung conditional threat na sinasabi niya doon sa pagkamatay ng asawa niya? Hindi, ang conditional threat po yung, gaya for example, yung kay BP Sara, pag namatay ako, for example, eto ang panagutin nyo. Parang blatter mga kaubayan, di ba? Pinablatter mo. Those are conditional threats, di ba? Pero eto, basahin po muna natin. She made the statement while asserting that Duterte's previous remark, saying she had hired an assassin to target President Ferdinand Marcos Jr., the First Lady, and the Speaker if she were killed, should be considered sufficient in substance as ground for impeachment. Ayan na. Ang tanong ko nga dito, unang kita ko nga lang dito, hindi ko pa nababasa yung balita, Ang tanong ko nga dito, magkano po ma'am? Diba? Magkano po? Ito po ang naging komento ng ating mga kabayan patungkol po dito sa naging pahayag ni Digamo. Okay? Sabi po dito ni Esguerra Alger, where are our lawyers who are expert in this field? Does such remark constitute criminal liability? Hindi ko rin kasi sure. Ayan. Sabi naman po dito, ayos ang logic, very retoke daw. It's just me or I cannot seem to see the connection. Sabi naman po ni Carla, so how could a conditional threat harm and how it becomes similar to her husband's death? Oo nga, paano po nagkaano yun, parehas, Sino po sige nga, mayroon bang sinabi yung asawa niya? Pag ako nagurgor, ito ang ninyo, sisihin ninyo, ito, gurgurin nyo rin ito. Diba? Parang wala namang ganun mga kaubayan. Diba? Sabi naman po dito ni Enrico Rafael Doromala, so iyang reason for impeachment is personal vendetta. Totoo, pwede rin, diba? It's not about people. It's about their personal interest mga kaubayan, Immunity is waiving, ambot na lang. Immunity is waiving, ambot na lang. So, ibig sabihin, kasi nga mga kaubayan, nung pagkamatay po ng asawa niya, ni Governor, mayroon pong
'di ba? Ang balita nga natin ang lumabas nga sa balita, 'di ba? Na parang may parang may kinalaman siya sa pagkagurgur ng kanyang asawa. Balikan po natin yung mga balita. Balikan niyo po yung about sa ano nila, 'di ba? Parang may ganung may ganung eksena na something na alam niya at 'di ba? Oh, kaya nga yung mga bodyguards, 'di ba? May issue sa mga bodyguards, 'di ba? Ulitin niyo na lang yung balitang yun, mga kabayan, patungkol sa Digamo, no? There is something talaga, meron po, no? Well, anyway, ano po ang inyong masasabi dito, mga karabin natin, kay Digamo? Lumabas, nagpakita, nagsalita, mga kabayan, patungkol sa impeachment ni BP Sara. Ano naman kaya ang kanilang, sa bagay, yun nga ang gusto nilang i-point out dito, no? Ha? Kaya yung threat ni BP Sara is very dangerous, no? And it is impeachable. Yun po ang gusto nilang palabasin dito, mga karabin natin. Well, anyway, ano po ang inyong opinion dyan, mga kabayan? Just comment down below. At eto, bago po natin i-play yung ating video, pasadahan po muna natin itong isang dati Kabataan Party List representative po ito, si Sara Ilago, no? Tama ba? Si Sara Ilago ba ay naging tama no? Siya yung pagkatapos na siya yung sumunod kay siya yung anong tawag dito sa sa Tagalog? Siya yung pinalitan, yon. Siya yung pinalitan ni Raul Manuel, no? Ngayon iba na kasing rin ngayon yung si Rinico na ngayon ang Kabataan Party List, okay? Sabi naman po dito ni Ilago. Taong bayan ang biktima ng pagwawaldas at paglulustay ni BP Sara ng pondo. Nayupak na yan. Saan nilulustay? Sige nga, 125 million nilustay. May RIPCOA report. Samantalang yung bilyones, trillion po na sa flood control, hindi nyo sinasabing paglulustay yun. Nakinabang ka rin ba? Na-deliveran ka rin ba ng maleta, Sara Ilago? Diba? Ang layo-layo na talaga ng ninyo. Hindi ko alam kung paniniwalaan pa kayo ng tao sa sinasabi nyong yan. Hindi ko alam kung saan parte ng pagtatrabaho ng Vice Presidente ang pagwawaldas ng pera. No? Pero itong si Sara Ilago, may sinasabi po ba siyang pagwawaldas ng pera dito po sa flood control? Sa bilyones na confidential fund ng Pangulo? Hindi nyo nasasabing pagwawaldas yun? Yung 125 million na, pagwawaldas po sa kanila. Well, anyway, tama naman no? Ni kahit piso na nagastos sa gobyerno, dapat it is audited and may resibo po, no? Pero teka lang, si BP Sara may resibo Kayo mga hinayupa kayong mga congressman, mga representative, no? Nasaan po ang resibo ninyo sa mga budget na ibinibigay sa inyo ng gobyerno? Di ba wala? Kasi liquidation by certification lang kayo. Liquidation by certification, di ba? Sulat lang inyo di ba? Samantalang kay BP Sara, nandiyan talaga yung mga resibo. Kayo ang nagwawaldas. Taong bayan ang binibiktima ninyo, kayong mga representative, no? Lalo na itong Makabayan Block. Taong bayan po ang binibiktima ninyo sa inyong pagwawaldas. Ngayon, inaakusan nyo kay BP Sara yung ginagawa ninyo. Diba? Nakikita nyo na, mga kabayan, sila ang may gawa, kay BP Sara ang sala. Diba? Ay, nako, bistado na po yan, Bistado na po yung mga galawan ninyo. Okay? So ito, mga kabayan, pasadaan na po natin yung video. Eto. Nako. Pasok. Ito, pag-usapan natin itong ni Marcoleta. Itong kanyang statement. Ito kanyang patungkol ho dito sa announcement. Kababayan, pasensya na po kayo at ako po ay medyo na-late kasi yung mga kausap ko po kanina ay
kailangan naman maiayos muna yung kanila. Sabi ko, at kanina naman tumawag ako sa iyo bago naman pumunta rito na malilita ko talaga. Eh, mabuti na lang at dumating po ang ka-Edwil. May statement pong binasa kanina, Sen. At ito'y patungkol dun sa matagal na ring panawagan tungkol sa accountability, transparency, kaugnay ng mga anomalya sa pondo ng pamahalaan, Sen. Eh, kayo po ba, ano ba ang pinatutunguhan ng mga investigasyong ito? Dahil yun nga rin po ang napapansin ng marami. Parang sa tinagal-tagal ng investigasyon, parang wala namang nakitang talagang dulo, Sen. Tinatanong mo ako saan patungo. Opo. Dapat sana yung chairman ng Blue Ribbon Committee ang Tanungin. inimbita mo rito, Jack Sabagay. na Jack. Siguro siya nakakalam kung saan niya gustong ibaling itong napakalaking problema na kinaharap nga ng ating bansa. At talagang naghahanap talaga ng kasagutan ng mga mamamayan. Matagal ng Nako, hindi lang po yung Blue Ribbon Chairman mga kababayan, pati po si Soto dapat magsalita rin patungkol dyan kung saan na ba patungo itong investigasyon. Diba? Kasi silang dalawa po naman ang pala decision ngayon dyan eh. Diba? panahon ito. Kaya sabi Kaya mo, na binanggit mo, halos ilan? 3 buwan na yata ang nakararaan. Simula nung ang mga kababayan natin ay nagpahayag nga ng pagkaunsyami dahil bakit ganito ang nangyari? Naghanap tayo at nagtanong ng transparency, accountability, dahil talagang kinakailangan panagutin. Hindi basta-basta pagnanakaw ito eh. Pangkaraniwan, Nelson, ang magnanakaw, hindi naman niya nasisimot lahat eh. Oo. Mabilisan na tumira yun eh. May na- Mangilan-gilan lang. Ito, ang bumanat dito, parang, halimbawa, pinasok niya yung bahay. Iba kaya na tinangay. Hindi mo naman niya yung bahay. Pero para isalarawan mo lang kung gaano katalamak, kung gaano ang paraan ng kanilang pagnanakaw. Pagpasok ng magnanakaw sa bahay, nakalayo mo pati butiki at saka ipis kinuha. Dinala. Hindi makailangan nakawin yun eh, di ba? Di ba sabihin, walang itinira eh, para sa nakawin mo. Ang sakit pera nila yun. Ito pong latest ay yun nga, lumitaw at humarap sa publiko itong 18 mga dating sundalo na ang kanilang pakilala, kasamahan nila si Master Sergeant Orly Gutesa, mga tauhan sila ni dating Congressman Saldico, na sila ang nagdi-deliver ng mali-malitang pera. Na, yun din naman nasabi ni Gutesa noon nang humarap sa Senado. Pero this time, marami sila, may mga dala silang mga larawan at detalyado, mas matindi yung kanilang testimonya, Sen. Kasi nagtutugma nga, nung si Gutesa ay umarap sa akin. Opo. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko naman siya kilala. At saka yung pagtatagpo namin, halos wala pang, siguro 15 minuto lang eh. Binasa ko lang yung kanyang salaysay. Napansin ko nga na sabi ko, parang mabigat itong salaysay mo ah. Kaya mo bang panagutan ito? Opo, sabi niya. Katunayan nga po kanya, marami po kami magkakasama. Ba't ka kung ikaw lang ang dumating dito? Kasi po parang may mauna pong magpahayag na talagang kami po ay nababagabag na rin. Ito palang mga mali-maliit ang binubuhat namin. Ito pala yung pinag-uusapan ninyo rito sa Blue Ribbon Committee. Ngayon lang po namin napagtugma-tugma ang mga pangyayari. Opo. Mga ilan ba kayo? Hindi po kami kukulangin sa 30 eh, sabi niya. Naglilingkod kaming lahat kay Congressman Saldico. Yun ang una niyang sinabi sa akin. So dahil nagmamadali naman ako, dahil kinabukasan ay magkakaroon nga ng pagdinig. O sige ka, kung preparado ka, edi pumunta ka sa akin. Opo. At i-introduce kita bilang isa sa mga testigo. Makakapagpatunay ka ng mga bagay-bagay na hinahangad naming maunawaan. Yun nga nangyari. Ngayon, tumutugma lahat. Itong ginawa ng 18 ito, pinatutunayan lahat ng mga pinagsasabi ni Gutesa. Si Saldico naman, na kanilang pinaglingkuran, pinatunayan din ang katwiran at katotohanan na sinasabi ni Gutesa. Eh kung ikaw ang nakarinig nun, ano ba bang hinihintay mo? Nagkatugma-tugma na eh. Anong tawag niya sa legal parlance? Corroborative, ano ba yun? Testimony? Oo, na-corroborate lahat ang mga nagkatugma-tugma. Corroborative lahat. Kahit sa ang anggulo mo tingnan, magmula doon sa pinaglingkuran, sinabi niya, tama yung sinabi nung naglingkod sa akin na nagngangalang Gutesa. Sabi ni Gutesa, marami po kami. Kasama. O lumitaw yung mga ilang kasama niya ngayon. Tama po, magkakasama po kami. Sabi niya ganun. Hindi pa ba sa'yo sapat ito? Mali-malita. May ibang kulay pa ng malita eh.
Yun ang katwiran na talagang nangyari at kinasangkapan lahat itong mga ito para sa ganon, yung ninakaw na pera na yon ay makinabang Pilipino. Yung pera sana na yon para sa Pilipino. Oho. Pera nila yun eh. O bakit isisilid mo sa mga maleta na kung saan-saan ginamit at iba't ibang tao ang nakinabang? Wait lang ha. Nagulo yung aking video nung nangyari doon. Wait lang, Chotomate. Alam mo, ganda na sana nito eh. Itong video ko eh. Talaga namang naglolo ko. Oh. Ay, nako. Oh. 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 Ayun. Ay, anyari dun. Wait ha. Nawala yun ha. So yan mga kabayan, no, Ayun. sabi nga talagang Ayun. naayos pa ni Sir Banat Bay. Ah. At tatandaan nyo, Sen, bago pa lumabas si Gutesa, sinabi na rin ni Henry Alcantara na nagdi-deliver sila kay Saldico. Hindi pa ba ng mga maleta din? Meron silang unang ganung usapan eh. At bago lumitaw si Gutesa, and then ito nga parang tugma-tugma ang kanilang salaysay. Kaya na ang problema, para po sa mga, sabihin na natin, sa mismong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, ang kanyang initial reaction kaagad ay paiwas eh. Ang sabi niya parang, ano ba tatawag niya, parang mga disgruntled, yung mga soldiers ito, at kung ano-ano. Hindi yung tinignan niya yung kung ano sinasabi, kundi kung sino yung mga ito, Sen. O kung ikaw lang, nahalata mo na eh. Kasi kung bilang isang chairman ng Blue Ribbon, alam naman niya yung katungkulan, alam niya yung pinaka-function ng Blue Ribbon. Ito ay talagang umuusig sa mga katiwalian eh. Opo. Yung unang bahagi ng tuntunin ng Blue Ribbon Committee ay tinatawag yung ini-indicate yung malfeasance, nonfeasance, misfeasance. So lahat ng bahagi ng panunungkulan, nakipinalooban ng lahat ng pagkakamali. Kaya nakalimutan mo, kaya sinadya mo, kaya hindi mo sinadya, pero ang epekto, nagkamali, nagkaroon ng aggrieved party. Sakop mo lahat yun eh. Opo. Kailangan Mong tuntunin, kinakailangan mong siyasatin, kinakailangan mong imbestigahan. Yun ang mandato eh. Yun ang mandato. Eh? At sa pag-iimbestiga mo na yun, kalakip yung tinatawag na in aid of legislation. Gamitin mo yung mga bahagi ng nakita mo sa iyong pag-imbestiga para makapaghabi ka ng panukalang batas na maaari mong maisulong. Hindi lamang para mapanagot mo yung nangyari, kung hindi para wag nang maulit ang mga ito. Dapat, yun ang nasa pinakaunang priority mo. Opo. Ngayon, kung maraming nagbo-volunteer na mga tao mula sa umpisa, ito napansin naman ninyo eh. Bakit ang nangyayari, hindi mo tuntunin yung mga bakas ng mga tao, sundan mo lang eh. Kasi naman ang nagsabi, I would like to emphasize one thing. Yan. Sabi niya, I will go wherever the evidence will lead me. Pwede, napakaganda nun. Napakarami ng So napakaganda pong pakinggan pero hindi naman po ginagawa ni Lacson, di ba? Oo. Kasi nga halatado no, may pinagtatakpan po dito si Senator Ping Lacson, maging po si Senator Soto, no, si Senate President Soto, mayroon din pong pinagtatakpan. Halatado po silang dalawa masyado pong coordinated yung kanilang mga galawan, right? So yan mga kabayan, ano pong inyong opinion, reaction patungkol po dito, just comment down below, ayan. At syempre, wag po nang kalimutang i-like at i-share na rin po ang video nito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.